You Are Miss Servant Episode 11. Like and subscribe, baka naman. Abat di mo na lang talaga alam kung maawa ka ba o mabibuisit sa bida natin. Nakatabi na namang matulog si Yuki, ngunit nagrereklamo at puyat na naman daw siya at walang tulog, dahil di mapakaling katabi si Yuki. Di na nga kinakaya ni Hitoyoshi ang sitwasyon nila na siya rin daw mismo ang may gawa, nang sabihan niya si Yuki na okay lamang tumabi sa kanya kapag binabangungot ito. Nagsisisi ng araw siya na sinabi niya ito dati dahil siya rin daw ang napupuyat ngayon at di kinakaangkilig na katabi ito matulog. Dahil dito ay napatanong na nga si Yuki kung may bumabagabag daw ba sa ating bida. Wala naman daw ayon sa binata at ramason na lamang na maagang nagising para maglinis sa darating na New Year. Napaisip naman si Hitoyoshi na dapat magawa niya na ito ng paraan at para rin daw ito sa kanila ni Yuki. Samantala, happy-happy naman itong si Yuki na sinimulan ng paglilinis ng bahay, na may pakandirit pa sa kanyang pagmamap. Sisiguraduhin niya raw na babawi na siya ngayon at di na tulad ng dati, nang sumaya naman daw ang Master Hitoyoshi niya. Abat di pa man nagtatagal ay pinakita na ngang nakatamba na itong si Yuki, at naulit na naman ang dating kalbaryo nito sa pagmamap. Todo sorry na nga ito na agad pinatahan naman ni Hitoyoshi at alam niya naman daw na kagagawa nito ni Mochi. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagtanggal ng pang-ibabaw na damit si Yuki dahil nasa nabasa ito, na lubos kinagulat na nga ni Hitoyoshi at sumambulat sa kanya ang 2 melon ng paraiso. Di na naman nga kinaya ng alta presyon ni Hitoyoshi ang mga nakita kaya napatakbo papunta sa Cub-Eta. Lubos pinag-alala na nga ito ni Yuki at kanina pa raw niya napapansing tila may bumabagabag sa ating bida, o kung di naman ay may sakit daw ba ito. Ayon naman kay Hitoyoshi ay inihanda niya lamang daw kasi ang paliguan ni Yuki nang hindi ito magkasakit, hanggang sa nagulat na nga ito nang makita na nag-aabang na sa kanya ang dalaga, at handa na siyang yakapin nang gumanda raw ang kanyang pakiramdam, todo pa cute na nga ito na halos di na naman kinakaya ni Kuya Mo. Ngunit bunglakas ng loob na tinanggihan ng binata at ayaw samantalahin ang kabaitan ng dalaga, tsaka di raw ito normal sa isang lalaki at babae. Lubos kinalungkot na nga ito ni Yuki at nagsasawa na raw ba sa kanya ang kanyang Master Hitoyoshi, sabay pagbuhos ng mga luha nito na lubos kinataranta ng ating bida. Nagdrama na nga si Yuki at dahil daw ba ito sa mga pagkakamali niya at halos wala raw siyang magawang tama sa bahay na ito. Todo rason na nga ang binata na hindi ito dahil sa nagsasawa siya kay Yuki, o anumang dahilan. At sa gitna nga ng hindi nila pagkakaintindihan ay bigla na lamang naisip ni Hitoyoshi na ilihis ang kanilang usapan sa pagligaw ni Yuki, at baka magkasakit na raw ito dahil kanina pa basa ang damit. Sinunod na nga lang ito ni Yuki habang naiwan namang namamroblema itong si Hitoyoshi at mukhang mas napalala pa raw niya ang sitwasyon at awkward sa kanilang dalawa ni Yuki. Simula nga raw noong araw na iyon ay bawat pagkakamali ni Yuki ay napupunta sa pagbuhos ng mga luha nito at pag-so sorry, nang di niya raw alam kung paano patatahanan, bagamat ginagawa niya naman daw lahat para hindi ito maging malungkot. Sorry dito, sorry doon, wala nang ang naging choice si Hitoyoshi kundi pagbigyan na lamang maging ang pagtabi nito sa kanya sa pagtulog ng kahit papaano ay di na ito malungkot. Ayun nga at puyat lamang ang nakuha ng binata sa lahat ng mga nangyari. Samantala, nakita naman ni Yuki ang note ni Hitoyoshi na lalabas na muna ito, na tila ay kinalungkot nito kaya naman isinama na muna si Mochi sa labas at naglakad-lakad. Dahil sa desperas na ng New Year ay karamihan ng mga tindahan ay halos sarado lahat, kaya naman dumiretso na lamang sa mall sila Yuki at dito naisip ang mag-shopping. Kinamangha na nga ito ni Yuki at ibang-iba raw ang galawan ng mga tao kapag patapos na ang taon, hanggang sa dito na nga nakita ni Yuki ang tindahan ng mga karne at bumili ng roast beef para sa hapunan nila. Agad na nga itong umuwi kasama si Mochi at dito inabutan si Hitoyoshi na may niluluto sa kanilang kusina. Naisipan nga raw ng ating bida na lutuin ang paboritong pagkain ni Yuki, ang okonomiyaki na may kasamang roast beef na binili niya raw kanina. Abat ano pa nga ba at naiyak na lamang si Yuki nang makita ang roast beef dahil olats na naman ang ginawa niya na pagbili ng parehong ulam kanina sa labas, na kinataranta na naman nga ni Hitoyoshi at sinabi na lamang sa dalaga na di naman daw talaga parehas ang binili nila. Dahil yung kay Yuki raw ay buo pa habang sa kanya naman ay chopped na. Bagamat masarap ang kanilang pagkain ay di naman napatahan ni Hitoyoshi ang dalaga sa pag-iyak at muli na namang sinisi ang kanyang sarili dahil muli na naman daw niyang pinaiyak si Yuki. Lubos na stress na nga itong ating bida sa mga nangyayari, sumabay pa na bukas na raw ang dating ng kanilang airpot. Di na nga nito namalayan na nakatulog na siya sa salas, hanggang sa ipakita na lamang na kinumutan ito ni Yuki.
Kinabukasan ay maagang pagbati na nga ang natanggap nila mula kay Rico, na agad bumisita sa kanilang bahay, at Happy New Year daw sa kanilang lahat. Dito na nga sila niyaya nitong pumunta sa shrine ngunit sa kasamaang palad ay tulog pa ito, na ayon kay Yuki ay kanina pa raw niya sinusubukang gisingin ngunit sadyang masarap daw ang tulog nito. Naku naman ngayon pa talagang araw siya na puyat, ika na nga ni Rico na lubos pinagtaka ni Yuki. Ayon na nga kay Rico ay birthday nga raw ngayon ni Hitoyoshi, at tradisyon nga raw sa kanilang pamilya na tuwing birthday nito ay magtitipon-tipon silang lahat matapos ang pagbisita sa shrine tuwing New Year. Ano pa nga ba at iyak na naman itong si Yuki at di niya raw alam na birthday pala ngayon ng Master Hitoyoshi niya. Lubos kinagulat na nga ito ni Rico at ngayon nga lang daw niya nakitang umiyak itong si Yuki, na tila gripo raw ang mga mata. Maging si Yuki ay nagtataka nga rin daw sa kanyang sarili at mga luha na madalas daw siyang binabagabag sa mga nakaraang araw, kahit sa mga simpleng bagay nga lang daw kaya mas mabuting manatili na nga lang din daw muna siya sa bahay. Wala naman ang nagawa si Rico kaya umalis na lamang itong mag-isa. Pinuntahan na nga lang ni Yuki si Hitoyoshi para tignan ito, hanggang sa dito na nga ito nakatanggap ng text mula kay Naka kung saan tinatanong siya kung pupunta raw ba sila sa New Year Shrine visit, at maganda raw sana kung magkasama silang pupunta. Di naman ito bin-aigo ni Yuki at agad nagpunta sa nasabing kaibigan, ngunit sinabi kay Naka na bagamat pumunta siya ay hindi raw siya pamilyar sa mga ganitong tradisyon, na lubos kinagulat ni Naka. Dahil dito ay ipinaliwanag na nga ng kanyang bagong tagpong kaibigan ang tradisyon nila kapag New Year, kung saan nagpupunta sila sa shrine para sabihin at ipagdasal ang kani-kanilang mga hiling o wish sa mga Diyos. Dito na nga natuon ang atensyon ni Yuki sa isang box na may mga lamang papel, na ayon kay Naka ay fortune slips na naglalaman ng iba't ibang hula tulad ng isang fortune cookie. Agad na nga nila itong sinubukan na lubos nagpasaya kay Naka at masaya raw siyang natutulungan si Yuki na siya niyang kaibigan. Ngunit bigla na lamang nawala ang ngiti nito nang makita ang pag-iyak ni Yuki, nang mabasa ang kanyang fortune slip. Pilit pinakalma na nga nito si Yuki at pinaupo na muna sa isang tabi. At dito na pag-usapan na nga ng dalawa ang nilalaman ng fortune slip ni Yuki, kung saan isa sa mga nakasulat ay mananatiling nawawala ang isang bagay at maipapasa sa iba. Iniisip na nga nitong baka sila ni Master Hitoyoshi ang tinutukoy nito at mapaghihiwalay na lubos nitong kinalulungkot. Dagdag pa nga ng dalaga na napapansin niya raw kasi na tila kakaiba ang kanyang master sa mga nakaraang araw, medyo ilang daw sa kanya na hindi niya maintindihan, at baka di magtagal ay di na siya nito kailanganin pa, na siyang magiging rason ng paghihiwalay nila na lubos niyang kinakatakot. Pag naiisip niya nga raw ang mga bagay na yun ay di niya mapigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Di na nga mapalagay itong si Naka at nakikitang nalulungkot ang kanyang kaibigan. Kaya naman dinamaya na lamang ito at sinabing may mga oras din daw na maging siya ay di rin mapigilan ang kanyang mga luha, lalo na raw noong panahong pumanaw ang kanilang mama. Kapag ganito nga raw ang nararamdaman niya ay iniisip niya na lamang ang sinabi sa kanya dati ng kanyang mama, na kailangan daw natin ng pag-iyak para mailabas ang malungkot nating nararamdaman, kaya iiyak nga lang daw ni Yuki hanggang sa mawala. Huwag nga raw itong mahiya at matakot dahil marahil kaya grabe ang kanyang pag-iyak ay dahil sa naipong lungkot na hindi niya nailabas magpahanggang ngayon. Kapag naubos na nga raw ito ay siguradong darating ang panahon na babalik na ang kanyang ngiti. Kapag kumalma na nga raw si Yuki ay balikan nila ang kanilang pagdadasal at hingin sa mga Diyos na maging okay ang kani-kanilang fortune. Kalaunan ay rekta na nga silang nagdasal, 2 bao, 2 palakpak, pikit ng mata at dasal ng kanilang mga hiling at nararamdaman. Samantala, tululaw ay parent sa pagtulog itong si Hitoyoshi sa kanilang bahay, na pilit tinatawagan ng kanyang airpot na tila nasa airport na, ngunit walang sumasagot at tulog ang ating bida. Pabanat na nga lang muna ng like at subscribe mga lods, salamat.